Hi Wow Life! Another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view dito sa kumakalat na fake na Hansel, na nagpapakilalang siya si Hansel at marami siyang mga sinasabing mga hindi maganda. At syempre, good news dahil klinaro na ito ni nanay ni Viancy, yung totoong Hansel. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Ida Vlog, Kalingap Rab, of course, Kalingap Edo, Kalingap Dan, Kalingap Jungmar, at sa lahat ng team Kalingap. Maraming salamat guys sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Nako. Actually guys, itong nung isang araw lang to, masasabi ko talaga na ang EDSI ngayon, si Kalingap Edo, pamilya ni Viancy, supporters ay talagang nasa matinding pagsubok, di ba? Sinusubok yung pasensya at katatagan natin dito sa EDSI kung hanggang saan aabot ang ating pagtitiwala at paniniwala at pagmamahal alang-alang sa EDSI. Nako, grabe. Isa to sa mga hindi magandang dulot ng kasikatan kasi maraming inggit, at dahil sa inggit may gumagawa ng mga fake accounts na sinasabing para isisiwalat ko na yung mga titas na nag-brainwash kay Vian. Oo, kasali po kami sa GC. Ako at si Vian, kasama namin si Mars G. Macruz, si Mars Briel, si Mars Jane, and Mars Amor. And kayo po, kaya po namin nagagawa yun kasi may monthly allowance po kami at may package na dumating na hindi alam ni Kalingap Rab. Pasensya na po, sila po ang solsol kay Vian at sila din po ang nagsasabi huwag nang sumama si Vian sa Hong Kong. O diba? Pasabog. Yung sinasabi pa lang niya na unang-una yung sinasabi niya na kasama namin si Mars, kung sino yung mga marami-raming Mars to. 1, 2, 3, 4, 4 na Mars ang kasama nila sa GC, 'di ba? And so sinabi niya may monthly allowance daw at may package daw na dumating na hindi alam ng Kalingap Rab. One thing for sure is gusto niyang siraan yung pamilya ni Viancy sa Kalingap. Of course, kay Kuya Val, kay Ate Ina, and kay Kalingap Rab. Gusto niya na mag-away-away tong dalawang kampo na to para saan? Para matigil yung EDSI at then boom, stop, ganun. Yun eh. 'Di ba? Ano pa bang purpose niya? Bakit siya gumagawa-gawa ng istorya? Ano pa bang purpose niya? Bakit niya gustong ipahiya yung nanay ni Viancy? 'Di ba? Para syempre kapag nabasa yung mga ganitong bagay-bagay, maraming mga fans na maalarma, 'di ba? Pero guys, this is fake. Nagsalita na po ang nanay ni Viancy, ang totoong Hansel, na ang mga bagay-bagay na ito ay gawa-gawa lamang dahil sa inggit ito guys. Nagtataka lang ako kung paano niya nalaman ang mga pangalan na sinasabi niya dyan. So, for sure, yung gumagawa ng fake na Hansel na yan, sigurado ako nakasama siya sa GC. Kasi kung hindi ka naman kasama sa GC, wala ka naman talaga totaling alam, lalo na sa mga pangalang yan, di ba? So, feeling ko, magkakasama sila sa GC. O, di ba? Nako, may mga plastic sa GC na yan. May mga mapagkunwari sa GC na yan. Yung tipong akala mo ay supportive, yung tipong akala mo masaya siya sa kung anong meron ngayon sa kay Viancy at sa pamilya niya, 'di ba? Pero nagpapanggap lang, 'di ba? Feeling ko nagpapanggap talaga siya kasi alam mo yun, ang daming mga kalukuhan na sinasabi niya na kisyo itong mga to is yun yung mga nagsusulsul kay Viancy, which is good kasi sinabi dito niya na nagsusulsul kay Viancy, pero klinaro naman ni Viancy yan na walang nagsusulsul sa kanya at may sarili siyang desisyon at walang pwedeng magsulsul sa kanya. So, happy tayo doon na naninindigan si Viancy para sa kanilang dalawa sa EDSI. Siyempre, ang loyalty niya sa Kalingap, di ba? Importante yon. Tapos, sinabi pa niya, kaya sila nung nagsabi na wag nang sumama si Vian sa Hong Kong. So, sa GC na yon, kung anong GC ito, may lihim na inggit
sa pamilya ni Viancy. 'Di ba? May lihim na akala mo masaya, akala mo supportive, akala mo concern, pero may lihim na inggit na kasi kung wala ka namang inggit, hindi mo naman magagawa-gawa yung mga ganyan eh. 'Di ba? Kasi pambibintang to eh. Yung ano pa lang na sinasabing may monthly allowance na tinatanggap nila at saka mga package na hindi alam ni Kalinga Prab. There is something fishy, 'di ba? Something hindi na maganda. Yun. Pero good news, at huwag kayong maniwala sa fake na ito. Sa mga naniniwala ng sinabi na ito is mga basher din kayo. Kasi guys, sa totoo lang para sa akin, siguro naman kay Kalinga Prab, kay Kuya Balatiin na at sa pamilya ni Viancy at kay Viancy, sa isang taon na mahigit na magkakakilala sila, na samahan nila, is sigurado naman magkakilala na sila. I mean sigurado naman yung loyalty nila sa Kalingap is hindi na yun basta-basta, 'di ba? Actually, yung itong issue na to is familiar kasi nangyayari na rin ito sa kay Carla noon, 'di ba? At sa pamilya niya, between pamilya ni Carla and pamilya or ni Kalinga Prab, ganyan. So, minsan yung GC masaya, minsan is nagkukos ng chismis yan, ng katulad ng ganyan. Nako, grabe. Kasi to ang ginagawa ng taong ito. For sure nasa GC yan, kasi kilala niya yung mga titas ko no, na nagbi-brainwash kay Viancy. O, ganyan. Tapos, kunwari lang yan supportive. Kunwari lang yan concern. Kunwari lang lahat ng mga kung ano mang mga pinakita niya sa GC na yan para makuha niya yung loob ng mga titas na sinasabi niya dyan. Tapos, isang araw, bugs, biglang gagawa siya ng mga ganyang kalukuhan. Ito lang yun ha. This is just my own point of view sa ginagawa niyang ito. Gusto lang niya masira ang pagtitiwala ng Kalingap sa pamilya ni Viancy at gusto nila matigil ang EDC, matigil ang lahat, tapos para patas-patas na, para tigil ang biyaya. Ngayon, klinaro yan ng nanay ni Viancy para naman matuldukan ang mga negatrons. Sabi ni Hansel Jean Ilona Batalero, ang totoong nanay ni Viancy, guys. Huwag po kayong maniwala dito sa balitang ito kasi di po ito ang account ko. May gumagamit po ng picking account ko po. Kung sino ka man po, ba't mo kailangan mangsira ng mga taong walang alam sa gawa mo? Masaya ka po ba ngayon at nakakasira ka ng mga tao? Galing mo po manggaya. Kung wala po kayong magawa o malibangan, magpunta na lang po kayo ng simbahan at magdasal para sa humihingi ng tawad. Para po humihingi ka ng tawad sa Panginoon. Hindi po yung magsisira po kayo ng mga taong nilagay mo dyan na walang kaalam-alam, pati po pangalan ko ginamit mo pa. Sorry po, manahimik ka na lang po kasi mas maganda po mabuhay ng tahimik at walang kaaway tulad ng mga taong dinadamay mo dyan. Wag nyo po ako idamay sa mga kalokohan nyo po. Please lang po, wag po kayo gumawa ng kwento ko. Kawawa po kayo. Di natutulog ang Panginoon. Magkaisa na lang po kayo para sa pinaglalaban nyo kasi wala pong magandang kalalabasan ng puot, galit at inggit ang isang tao. Mahalin po natin ang bawat isa, magpakumbaba dahil wala pong mawawala sa atin kung lagi tayong magpakumbaba. Yan lang po, pasensya na po kung may nasabi man ako na hindi maganda, pero po nakikiusap po ako, wag na natin hayaan ang sarili natin na lamunin ang tayo ng kasamaan. Salamat po. Naintindihan ko po kayo kung anong nararamdaman nyo, pero pakiusap po, pagkakaisa ang kailangan ng bawat isa, hindi po away o gulo. Salamat po. So, sana malinaw na sa ating lahat na ay lang yun, nagpapanggap lang ito bilang nanay ni Viancy na kung ano-anong mga ini-spoke, na kung ano-anong mga sinasabi, pero at the end, kung isipin mo, ito ay para sa akin, inggit. Nilamon ng inggit, puot at galit. Gusto niya mag-away ang dalawang kampo para matigil ang NC, tapos na ang lahat. 'Di ba?
So siguro hindi niya kinakaya yung mga blessings ng pamilya ngayon ni Beyonce, lalo na sa pabahay ni Beyonce ngayon na sobrang laki. I don't know, baka itong tao na to nakakausap lang nila ng pamilya ni Beyonce, and then nagpapanggap na case of concern, masaya, pumalakpak, ganyan. Pero sa likod ng lahat ng yon is bitter. 'Di ba? Inggit. Kasi hindi mo naman magagawa ang sinasabi niyang ganito kapag hindi yan inggit. 'Di ba? So, fake news ang lahat. Ay sana ay siguro sana ay kakalaruhin dito ni Kuya Val yung mga kumakalat na mga ganito, kumakalat na ganyan. Kasi guys, sa totoo lang, nakakahiya kasi ito sa part ni Beyonce. Nakakahiya kasi ito sa part ng ni Beyonce at sa pamilya ni Beyonce, 'di ba? Syempre kasi yung Kalingap is nagtiwala at naniniwala sa kanila. Tinutulungan sila sa abot ng makakaya, 'di ba? Syempre. And syempre ang hiningi lang ng Kalingap, syempre loyalty, yung connection, yung friendship, yung basta malalim na connection na yung meron sila ngayon. So sana ay hindi naman na siguro yun masisira sa ganito ganyan, 'di ba? And hopefully magiging klaro na to lahat sa atin na hindi po yan ang nanay ni Beyonce, kasi kung nanay yan ni Beyonce, hindi naman niya yun sasabihin siguro na ganyan. Diba? Para ka namang pumulot ng bato tapos pinukpok mo sa ulo, aray, ang sakit. Ganon yung nangyayari dyan, no? Tigas ng mukha ng gumagawa nito. Grabe. Ang tigas-tigas ng puso ng gumagawa nito, kasi I think normal lang naman sa atin na mga tao, kasi bilang isang tao na maiinggit. Pero wag naman yung to the point na gagawa ka ng paraan para masira siya. 'Di ba? Kasi paninira yan eh. 'Di ba? Paninira yan eh. Paninira yan between sa pamilya ni Beyonce and syempre kay Kalingap Rab. Anong sasabihin ni Kalingap Rab? Anong sasabihin ni Kuya Val? 'Di ba? Syempre, 'di ba? Pangit. Hay, grabe, bawas-bawasan nyo na yung inggit, bawas-bawasan nyo na yung puot at galit, magpagpag na kayo ng mga sama ng loob at iiwan nyo na yan sa labas ng bahay. Ayun, so, nako, para sa akin, no, kay Nanay Hansel, wag po kayo masyadong sa GC, kasi hindi natin alam kung sino yung mga nandyan, totoo ba or hindi, dahil ito, isa to sa mga proof na kasama yan itong tao na to, kasama yan nila sa GC. Kasi hindi man niya mamimension yung mga pangalan na yan kung hindi nila kasama yung mga to, 'di ba? So, ang problema dito, mag-live ka na lang sa mga GC siguro, Nanay Hansel. Kasi meron na malaki-laki na yung inggit nila sa'yo, at akala mo mga Mari kayo dyan, mga Mars kayo dyan, pero yung iba is nagpapanggap lang talaga, nagbabalat kayo lang pala yung iba. Yung iba talagang kisyo nakangiti, masaya for you, pero behind is merong mga masasamang balak. Nako naman talaga, nakapahamak talaga yung GC minsan. Masakit sa bangs yung GC minsan. Kaya sana this is a lesson learn, or dapat mag-ingat sa mga taong ginakausap, or kahit naman in general, 'di ba? In general, kasi sa GC kasi hindi man kasi lahat maisip, masasabi mo diyan na loyal kayo. Isang araw talaga yan, may mga issues biglang ganyan. So isa to sa mga issues na hindi maganda. Isa to sa mga pagsubok na hindi maganda, pagsubok na nakakahiya, pagsubok na talagang sinusubok yung katatagan, tiwala at honesty ng pamilya ni Beyonce dito, 'di ba? So masusubok din syempre ang Kalingap kung 'di ba, syempre masusubok sila kung alangan naman magtiwala sila agad dito. So kailangan pupuntahan to ni Kuya Val siguro, sana, para magiging klaro ang lahat. Pero naniniwala naman ako sa friendship or sa samahan na nabuo nila for a year, mahigit na 1 taon actually, 'di ba? So I think it's enough para mapatunayan ng pamilya ni Beyonce at saka ni Beyonce na their loyalty is for sa Kalingap lang, no? So sa mga solid EDC dyan,
Kapit. Kapit dahil sinusubok ang EDSI. Pero wag kayong mag-alala, matibay ang loob ko, matibay ang loob ni Beyonce, matibay ang loob ni Papa Eds, matibay ang loob ng solid mga EDSI fans na hindi yan mawawala, hindi yan mabubuwag, tuloy ang ligaya. Sabi nga ni Beyonce, kabaliktaran ng sinabi dito, na sinabi niya itong mga Mari na to, mga Mars na to is yun yung nag-impluensya, mga nagbe-brainwash ko, no? Kay Beyonce, pero sinabi naman ni Beyonce is may sarili siyang decision, may sarili siyang paninindigan. So, I think that's enough at tuldok na sa mga nagbe-brainwash, sa mga nagpaplano, sa mga may balak kay Beyonce. Tigil na kayo, orong na. Dahil mukhang wala kayong mapapala. So, ayan lamang guys. Maraming salamat. Sana'y wag na tayong mag-isip ng masama kay Nanay Hansel because klinaro na niya ang mga bagay-bagay na ito. At buo pa rin ang EDSI. Thank you so much guys. Bye!